Napansin si Saw na mahinahong kumakain sa ganitong sitwasyon. Iniisip niya kung nasanay na ba siya sa martial arts. Ang kanyang dalisay at tiwala na tingin ay iba sa mga masters mula sa mga respetadong pamilya. Marahil ay naabot na niya ang antas kung saan maaari niyang hayagang ipakita ang kanyang lakas. Napaisip ang dalaga habang pinagmamasdan siya. Biglang sumulpat ang isa sa mga kaaway sa likod niya, mabilis na sumugod na may mahabang sibat sa kanyang mga kamay. Ito ay ang kanyang nakamamatay na pagkakamali na nagbuwis ng kanyang buhay. Ang batang babae na parang kidlat ay nagpakita ng kanyang mastery of the sword. Patuloy niyang pinagmamasdan si Saw, na tila napakabata at hindi naniniwala na maaari siyang maging master sa edad na iyon. Sigurado si Jean na nag-aaral lang siya ng ilang walang kwentang martial arts at ngayon ay nagpapakitang gilas. Nagpasya siyang kausapin siya at sinabihan siya na kung ayaw niyang mamatay, umalis na siya sa lugar na ito, dahil lalong nagiging mapanganib. Nagpasalamat siya sa payo nito, ngunit sinabing hindi pa siya tapos kumain, at ipinaliwanag niya na aalis siya kaagad kapag siya ay tapos na. At pagkatapos ay hiniling sa kanya na huwag pansinin siya. Lumingon ang dalaga at sinabing matapang siya para magawa niya ang gusto niya. At pagkatapos ay tumalon siya at nawala sa kanyang paningin. Ang Iron Mask ay nakaupo mismo sa ilalim ng bar na nahimate saglit. Tumingin si Saw sa kanya at napansin ang pagkagulat sa kanyang mga mata, at nakita niya ito. Ang Iron Mask ay bumuo ng enerhiya sa kanyang kamay. Tinanong kung galing din ba siya sa Skill Squad, at sinugod ang lalaki. Napakabilis ng pag-atake, ngunit madaling naiwasan ito ni Saw. Sinimulan niyang punatan ang mga chopstick sa kanyang kamay, at kumikislap ang mga ito ng may lakas na parang kidlat. Itinuro ni Saw ang mga chopstick na ito ng direkta sa kamay ng Iron Mask. Pagkatapos noon, gumawa siya ng harang na pumihil sa kalaban na makalusot. Ngunit hindi iyon ang buong sorpresa para sa Iron Mask. Sa pamamagitan ng pagtama ng kanyang hintuturo sa mismong phalanx, nagdulot ng malakas na kaluskos na umalangaw-ngaw sa buong silid, isang kuryente ang damaloy sa kanyang buong katawan, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat ng nangyari sa kanya noon ay simula pa lamang. Sa sobrang lakas ng agos ay bumulwak ang dugo sa kanyang ilong. Ngayon, nagpa siya na magsalita muna. Tinawag niya ang pangalan ng bawat tropa at village, ang 100 skills, village of Dariek at Moyong family. Addressing them, tinanong niya kung sila ba ang martial artists from the mainland na pinag-uusapan ng lahat. Napatingin siya sa mga ito na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay idinagdag niya na higit pa ang inaasahan niya sa kanila. Isang malakas na sipol mula sa fan ang pumutol sa hangin. Nagpasya si G na atakihin muli ang Iron Mask gamit ang kanyang armas. Tinanong ng Iron Mask kung bakit nangongolekta ng ginto ang pamilya Moyong mula sa lahat ng dako, at ano ang punto nito. Sinabi sa kanya ni Son na walang espesyal na layunin. At pagkatapos ay muli niyang kinawayan ang kanyang pamaypay at sinabing one way or another, kukunin ng pamilya nila ang lahat ng ginto. Napanood ni Fatty ang lahat ng ito at nakilala niya na ang mga bastos na ito ay talagang napakalakas. Napansin niya kung paano sila nag-away at napagtanto niya na kapag nagpatuloy ang mga bagay na ito, tiyak na masisira sila. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at sinabing 8 na sa kanila ang napatay, at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa una, ang taong grasa ay tahimik na nagsabi, "Damn," at pagkatapos ay sumigaw ng salita sa tuktok ng kanyang boses, ang taong grasa ay naging hindi matiis na galit. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sinimulang iwagayway ang mga ito na parang isang maliit na bata, na para bang kinuha sa kanya ang paborito niyang laruan. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa lupa ng buong lakas, ang kanyang maskara ay nakatutok sa isang punto at ang sahig ng gusali ay nabasag, na nagtapon ng iba pang mga mandirigma. Halos hindi mapanatili ng Iron Mask at Son ang kanilang balanse, na nagbabalanse sa mga flying board.
Napansin din ni Ji yung scum na yun, Fatty. Ilang sandali pa, isang malakas na hangin ang hamampas sa kanyang mukha. Ito ang mga alon mula sa mga hampas ng Fatty habang paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang mga kamay sa sahig. Galit na galit siya dahil hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan ng invisible na Iron Mask at ang dalawang bayaning sumisigaw na papatayin niya silang lahat. Hinabol niya sila. Samantala, tumakbo si Sun palabas ng pinto, napagtanto ang kanyang pagkakamali. Na-distract siya na parang tanga. Inutusan ng Iron Mask ang kanyang mga sundalo na habulin si Sun at hulihin siya sa anumang paraan. Ang labanan ay lumipat na sa kalye, at sila ay tumatakbo sa mga rooftop, mahusay na tumatalon mula sa isa patungo sa isa pa. Hindi kapani-paniwalang ginagawa din ito ni Fatty, at mas mabilis pa kaysa sa ilan sa iba. Halos nasa takong ni Sun ang Iron Mask, ngunit nasa likod pa rin siya. Hindi siya handa na mawala si Sun sa anumang paraan. Halos hindi na siya makasabay ng bigot ni Fatso, nadadapa at humihiling sa amo na huwag magmadali. Pero kasabay noon ay sumulpat si Ji sa kanyang likuran, bumubulong sa kanyang tenga tungkol sa lugar na kanyang pupuntahan. Ikinumpas niya ang kanyang espada at sinabing ang lugar na ito ay ang kabilang buhay. Pagkatapos niyang tanggayin ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, huminto siya upang tamasahin ang tunog ng isang bangkay na bumagsak sa lupa. Ang higit na ikinainis niya ay ang 100 skill squad, lalo na si Hachu, na handa niyang patayin sa anumang paraan sa isang haltak. Itinulak niya ang lupa at sumugod, ngunit dahil hindi siya halimaw na may 3 ulo at 6 na braso, malamang na hindi siya makagalaw dahil lamang sa gintong say. May isang kawili-wiling tanong, bakit sa tingin nila ay ang amo lang nila ang nakakaalam ng lokasyon ng ginto habang naglalakad sa mga guho? Napansin niya si Bigot, na humihinga pa at humihingi ng awa. Sa kasamaang palad, ang martial art ng bata ay maaari lamang makapinsala at pumatay, ngunit hindi nito nailigtas ang pagpapakawala ng kanyang enerhiya. Nakita, dinala ang kanyang kamay sa leeg ng Bigot at inilagay ang 2 daliri sa kanyang leeg. Gayunpaman, maaari niyang ipagpaliban ang kanyang kamatayan at mabawasan din ang kanyang sakit. Naghalo lahat ng dugo at lakas sa katawan ng lalaki. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa sakit na nararamdaman sa katawan. Hindi niya mababawasan ang sakit, ngunit hindi siya mamamatay hanggat hindi tumigil si Saw. Nangako si Saw na papatayin siya kapag sinabi niya kung nasaan ang ginto. Ipinagtapat ng lalaki na mayroong isang yungib sa lambak na nakatago sa likod ng mga baging. So, nagpasalamat sa kanya para sa impormasyong ito at nagpasya na sundin ng mas tumpak. Nagpasya siyang wakasan ang kanyang pagdurusa, na nagpapakita ng kanyang pagpaparaya. Humingi ng tawad si Saw sa pagpapahirap sa kanya at sinabihan siyang paghandaan ang kanyang huling hininga. Pagod na pagod ang mukha niya sa naranasan niya. Pinasadahan ni Saw ang kanyang kamay sa kanyang mata at ipinikit iyon. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung saan siya dapat pumunta, Dongmyung Mountain, Yumyeonggak at Bensi, kung saan matatagpuan ang inn malapit sa Curie. Pagkaraan ng ilang sandali, naroon na siya at tinitingnan ang mga riles sa lupa, napagtanto mula sa likas na katangian ng mga riles, iyon. Dumaan ang bagon. Dahil sa lalim ng mga riles, napagtanto niyang maraming ginto dahil napakalalim ng mga riles, nangangahulugan ito na nasa tamang landas siya, at ngayon ay may kuweba sa harapan niya, nakatago sa likod ng makapal na baging. Nang makalapit siya, hiniwalay niya ang mga baging at tumingin sa loob. Nasa harap niya mismo ang mahalagang gintong metal na ito na nagniningning. Ang ginto ay nasa mga kahon, at ang mga figure ay ginawa sa anyo ng maliliit na barko. Sumili ang ngiti sa mukha ng bata nang makita ito sa harapan niya. Samantala, buong lakas na lumalaban ang Iron Mask. Gumamit si Son ng nakamamatay na Dragon Slash kasama ang kanyang mga tagahanga, na napapalibutan ng berdeng enerhiya na kanyang ipinatawag. Napakalakas ng mga pag-atake na nabuo ang isang layer ng enerhiya sa loob ng lugar kung saan sila nakulong.
Pawis na pawis ang taong grasa at natakot dahil hindi na makontrol ang sitwasyon. Napakahaba ng laban, at bumaling si Son sa Iron Mask, itinuro ang pagkakaiba sa kanilang mga antas, at tinanong kung ipagpapatuloy niya ang walang pag-asa na labanang ito. Bilang tugon, ang Iron Mask ay nangako lamang ng marami, at muli, sinubukang manalo sa pamamagitan ng kanyang numerical superiority. Inutusan niya ang kanyang hukbo na mahuli ang araw, at nagsimula silang tumalon sa paligid niya na parang mga buhok. Pinagmasdan sila ni Son at sinubukang bilangin sila, ngunit napakarami sa kanila. Ang kanyang ate ay lumitaw sa kanyang likuran at hiniling na huwag mag-alala. Handa na siyang gawin ang gawain, at inutusan niya itong labanan ang Iron Mask ng mag-isa. Ang kanyang hitsura ay nagpagalit sa Iron Mask. Lalong nadismaya ang Iron Mask nang makita niyang lumilipad ang mga ulo ng kanyang mga sundalo. Ginawa niya ito ng walang awa, napakabilis at hindi kapani-paniwalang mahusay, ngunit sa kanyang paraan ay si Fatty, na kumukuha ng lahat ng kanyang makakaya upang makatakas. Ni hindi niya namalaya na ang kamay ng dalagang ito ay kasing bilis ng sinag ng araw na pumapasok sa isang silid sa umaga, at kasing bilis ng pagbagsak ng Son sa katawan. Hinawakan siya nito sa leeg. Oh, shit! Ungol ng Iron Mask at mabilis na humikbi. Biglang lumipad ang berdeng enerhiya sa kanyang leeg, matalas at napakabilis. Ito ay isa pang fan swing mula kay Son na hindi pinahintulutan ang Iron Mask na isara ang distansya sa pagitan nila sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang pag-atake ay tumama sa kanya at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang kamay. Nagpasya si Son na balaan siyang muli tungkol sa kung ano ang mangyayari kung gagawin niya ito. Hindi sumuko. Samantala, sumigaw si Fatty na ito ay kanyang ginto at hinding-hindi niya sasabihin kung nasaan ito. Ngunit ang husay ng dalaga, batay sa espiritual na kapangyarihan, ay nagpabago sa kanyang isip. Tiningnan niya ito ng may malamig na mata at binalaan siya na sasabihin nito sa kanya ang lahat, dahil gagawin niya ito. Sa oras na iyon, ang ginto ay tahimik na inilagay sa mga bag. Ayaw kumuha ng marami ni Saw. Gusto lang niyang kunin ang kakailanganin niya. May tanong siya kung ano ang gagawin sa natitirang ginto at kung saan ito ilalagay. Natitiyak niyang baka kailanganin niya ito sa hinaharap, base sa kanyang nakita, mahirap manalo ang Village of Dario, at malamang na mauna rito ang mga mula sa pamilya Moyong. Gayunpaman, hindi niya kayang kunin ang lahat ng gintong ito. Ito ay imposible. Ngunit mayroon siyang magandang ideya. Sinimulan niyang i-concentrate ang enerhiya sa kanyang kamay. Lumitaw ang ideyang ito dahil kailangan pa niyang kunin ang ginto. Sinimulan niyang sabihin na ang mga puno, bato, at lahat ng bagay na may hugis ay magtitipon ng mga kidlat na ito. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang mga braso sa iba't ibang direksyon, at ang kidlat ay tumawid sa mga bato sa paligid niya. Nagsimulang lumipad ang mga bato habang inilalabas niya ang kanyang hustisya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang kidlat na tumatama sa Earth at ang mga bato ay lumalabo ang linya sa pagitan niya at ng Diyos ng bagyo mismo. Pagkatapos nito, ang buong bato ay nagkapira-piraso, lumilipad sa malayo sa iba't ibang direksyon. Dumapa ang paa niya sa isang sanga. Ang sanga na ito ay halos ang tanging bagay na nakaligtas pagkatapos ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pagtingin niya sa paligid, isang bagay ang napagtanto niya, kung sino man ang pumunta rito ay maghahanap ng ginto sa napakatagal na panahon, gaya ng kanyang binalak. Pagtingin sa malayo, pinag-isipan niyang tanong sa sarili, siya nga ba ang lugar na ito? Ang pinakamataong tao sa buong lalawigan ng Lening, ang village ng Dario, ang lungsod ng Foshan, ang Moyong family mula sa Xinyang. Dito nagpunta si Master para hanapin ang nawawala niyang anak 10 taon na ang nakararaan. Ito rin ang lugar kung saan dinala ng sugo ni Yuan si Nuna. Ang lahat ay nasa Xinyang, at marahil sa lalong madaling panahon ang kanyang pinakamasamang hinala ay makumpirma. Marahil ay oras na rin para pumunta siya sa Xinyang.